Alam mo ba, yun yung pinakamalakas na tubig na tikman ko. Talagang sabog na sabog ako. Sa totoo, lahat kami. Sayang talaga wala ka. Nasa ka ba kasi hindi ka naman nagre-reply. Hoy, nakikinig ka ba? Hindi ko alam kung bakit naging ganito ako. Ang paligid ko, ang buhay ko. To fall, crop circles in the carpet, sinking feeling. Am I starting to be like him? Or am I already like him? Pictures go wild in a rush of wind. That dark angel he is shuffling in, watching over them with his black feather wings unfurled. Victor, sa linggo na ang balik ko galing Ilocos. Sana pagka dating ko, wala na dito sa bayan mga barkada mo at maayos na ang bahay. Nakausap ko nga pala ang mami mo at nasa San Francisco na daw siya. Siguradong sa isang linggo na ang balik nun. At kapag nagka-problema ka na naman, ang ninong mo na lang at tawagan mo at huwag ako yung ginugulo mo. Nakikinig ka ba, Victor? Anong gagawin mo sa Ilocos? Kasama ko ang presidente. Alam mo na. Tangina. Puta. Tarantado ka! Anong sinasabi mo? Heart, ano? Anong oras na, Grace? 6 na. Kailangan ko na umalis. Bye, Tomas. Oh, para anong problema? Sabi sa'yo na dapat. Wala naman ganun pa din. Dikit pa rin sa amo. Wala pa rin pagbabago. Hindi ko siya gagayahin. Wala akong nararamdaman sa'yo. Puro takot, pasakit sa araw-araw. Yung dati naiinig pa ako sa galit kapag nakikita ko siya maraming kasamang babae. Para siya si Marcos nagdidigta. Sunod-sunuran kami sa walang kwenta niyang patakaran. Lalong hindi ako magiging mamamatay taong katulad niya. Hindi ko siya gagayahin. Mag-ama man kami. Hindi ako magiging katulad niya. Nikki! Saan ka pupunta? Just around. Sa kaibigan lang. Teka, hindi ka naman nagpaalam sa akin ah. Baka mamaya, magdadrugs lang kayo ng mga kaibigan mo. At the next thing I know, sira na ang buhay mo. Huh? I'll never be like you. Nikki! Anak, yan lang bang kakainin mo? Wala ka man lang bang sasabihin sa akin? Para saan? Tungkol saan? Ano ba ang problema mo? Ano pa? Eh di ikaw, nawawala ang sarili kong prinsipyo. Ni hindi ko maipahayag ang sarili kong pananaw dahil mismong ama ko, hindi ako maintindihan. Wala akong karapatang magsabi laban sa mga pinaggagawa mo sa buwisit na gobyerno na yan. Pare, huwag natin masyadong pag-usapan yung mga batang yan. Iba na ang henerasyon ngayon. Hindi katulad ng panahon natin. Hindi ko alam kung sisisihin ko ang sarili ko.
na nangyayari din sa anak ko. Parang umiikot ang panahon. Wala rin pagbabago. Lahat naman umiikot eh. Parang nung panahon natin, maraming galit sa pamamalakad ni Marcos. Pati buhay natin naapektuhan. Puno-puno tayo ng pangarap at prinsipyo. Drugs, problema ng Pilipinas, kurakot ng presidente. At ano pa? Hindi naman nawawala yan eh. Ganun pa din. Hindi ko naman inakalang magiging ganito ako. Hindi ko rin ginustong mangyayari sa kanya na lumaking walang ina at matinong pamilya. Magiging kagaya rin lang pala ako ng papa. Kung nanindigan lang sana ako sa sarili kong prinsipyo, baka may nagawa pa ako kahit konting pagbabago. There is a place, it has a face, and he was walking